Isang hindi malilimutang eksplorasyon na naman ang inyong matutunghayan dito sa Cebu, Ghost Hunters PH. Mahigit 1 oras at kalahati ang aming binyahe papuntang Guadalupe, Cebu. Meron daw kasing isang bahay dito na inabandona na at wala nang nakatira. Meron daw mga nagmumulto at ang bahay na ito ay nasa gitna ng kagubatan. At sa walang pag-alinlangan ay amin itong pinuntahan nang dahil sa imbitasyon ng ating aspirant na si Bro J Ghost Hunter. Mga ka-hunters, halika't samahan nyo kami imbestigahan ang napaka-extreme na ghost hunting investigation na ito. At kayo na ang maging silbing tenga at mata ng video na ito. Ikaw ba ay may nararamdaman na kakaiba sa bahay mo? Sa tingin mo, ito ba ay multo, maligno, o masamang espiritu? Nandito lang kami, pwedeng tumulong. Yun mga hunters, nandito na naman nagbabalik si Ka-Hunter LG ng Cebu Ghost Hunters PH. Kasama ko ngayon si Ka-Hunter Roy po mga ka-hunters. Yun, nagbabalik. At mga ka-hunters, meron tayong kasama dito ngayong gabi na kailangan natin din silang suportahan sa kanilang Facebook page at sa kanilang YouTube channel. Yun, papakilala ko sa inyo. Halika Bans. Kapakita ka. Yun, nagbabalik na naman ang collaboration namin. Hi guys, Bandos Mingos Adventure, no? Passport natin sa ngayong gabi guys. Intense ng aming boys ng bandong bahay na matagal na iniwan, no? So guys, abangan nyo guys, pa-support ang Cebu Ghost Hunter PH. Pati niya sa akin guys, salamat guys. So yun mga hunters, si Bans 37 Ghost Adventure. At ito pa, ito yung nagdala sa amin dito sa location na to. Nagpapasalamat ako kay, halika bro. Magandang gabi sa inyo mga bro. Dito kami ngayon sa sa area nga kung saan na may abandon na bahay at mayroong kababalaghan na nangyayari dito. At kasama ko ngayon ang mga Cebu Ghost Hunter PH. Malaking salamat ako sa nila nga nandito sila sa lugar namin na hindi nila ako binigo. Bro, paki-support na lang sa channel na Bro J Ghost Hunter. Yan mga bro. Sige, thank you. So yun mga ka-hunters, please support Bro J Ghost Hunter. Mga ka-hunters, napakaganda ng location na to. Mga ka-hunters, wag na nating patagalin pa. Tingnan natin kung meron bang magpakita gamit ang aming mga camera. At kayo na ang maging mata at tenga ng video nito. Let's go mga ka-hunters. So yan. Masukal nyo. Daan, madilim. Nakakatakot. Nakakapangilabot yung pinuntahan namin ngayon. Location. Ayan. Sobrang dilim. Maraming mga puno sa gilid. Ayan. Ayan mo. Sige Yung hawak ko. ha? Hawak. Hawa, tagiliran mo. At saka pa. So maririnig talaga mga ka-hunters sa hingal namin kung gaano kalayo itong pupuntahan namin na location. Yan. Para to sa inyo mga ka-hunters. Wala ang high blood ko. Oo nga eh. Yan. Nandito na kami sa tuktok. Kita natin sa gilid ko. Ito yung view. Yan. Teka lang Bans. Yan yung view mga ka-hunter. Worth it. Worth it. Let's go. Ano bro? Ganda ng view bro. Mga ka-hunters, ang ganda ng view. Grabe. Nasa gilid lang namin mga ka-hunters, ang napakaganda na view.
papunta sa location namin tonight. Sa gilid lang. Isa ka daw sa mga naka-experience ng ano dito, nakakatakot na experience dito sa pupuntahan namin na bahay. Anong oras yun yung pumunta kayo, sir? Mga alas 9 ng gabi. Oo. Tapos ano yung gagawin sana ninyo, sir? Nagkahunt kami ng ibon. Ah, okay. So, pagkaraan ninyo, sir, ano yung narinig ninyo? Doon pa kami sa baba ng bahay. Meron ng babae na narinig namin na tumatawa. Then may bata na umiiyak doon sa may bahay. Okay. So, ano yung istorya dyan sa bahay, sir? Matagal na daw yung inabandona? Matagal na nabandona ang bahay. Kasi ang may-ari pumunta ng Manila. Trabaho. First, papunta na kami sa location kung saan sa Barangay Pamutan. So, 1 hour and additional 30 minutes kasi naglakad kami papunta dito sa location, mga ka-hunters. Tsaka sobrang lamig kasi bundok na to eh, bukid na, bukid. Oo. Sobrang delikado yung daanan dito, pampang na dito sa gilid oh. So pwedeng madaanan ng mga motorsiklo dito kasi merong trace ng gulong ng mga motorsiklo. Oh. Nakakadaan ba dito yung mga motorsiklo, bro? Gagi di rin? Na merong nag-ano, bro? Nagikog? Nag-suicide? Tungod sa kan baka nang ibuyo bitaw. So dyan siya nag-suicide dyan. Sa kabila. Dagang area diri ah. So yan mga ka-hunters, paki-support kay Bro J, Ghost Hunter, ha? Paki-support mga ka-hunters. Tignan nyo mga ka-hunter, oh. Tignan nyo. Yan. Tignan nyo yung dinaanan namin mga ka-hunter. Sobrang pangpang na. Pangpang na. Yan. Malaking aso. Aso guys. Nauna si Joy, yung in-interview natin kanina. Si Joy. Sila yung naka-experience dito. Then yung then kami pa yung mga ghost hunter na unang nakapunta dito, mga ka-hunters. Dito sa location na to. Sobrang layo. Tsaka sobrang delikado yung daan. Oy, yun. Tignan tayo ma-slide. Yan. Oh, tignan nyo. So shout out sa mga nanonood dyan, sa mga silent viewers natin, sa mga OFW natin na taga-suporta dyan. Shout out sa inyong lahat. So nandito. So yan yung dadaanan. Tingnan nyo mga ka-hunter, oh. Yan. Sunod din mo. So, tinan nyo mga ka-hunter, oh. Yun. Buti na lang naka-Merrell tayo na sapato. Shout out Merrell, ha. At habang dahan-dahan kung binabaybay ang daanan pababa, hindi mo talaga maiiwasan na ikaw ay madapa. Nainilang ba? Ito. Aray! Woo! Nangyari sa'yo, Hunter. Nangyari sa'yo, Hunter. Yan, na-slide tayo mga ka. So kagaya ng ating mga pagsubok sa buhay, kahit ikaw ay madapa, tawanan mo na lang at patuloy sa iyong destinasyon. Yan.
At sa parteng ito ay si Vance 37 Ghost Adventure naman ang hindi nakaiwas na matumba. Op, op, op. Dahan-dahan mga ka-hunters. Muna kang chicks. Yo. At sa hindi inaasang pangyayari mga ka-hunters, ito ang pinaka nakakatakot na nangyari sa kasama namin na si Vance 37 Ghost Adventure. Oops, op. Pucha. Woo! May na mahulog. Cellphone niya nahulog. Mga bro. Ano niya? Op. Ayaw kayo igliho ka. Dara. Dara. Nasa ilalom. Diha. Joy, paliw ko Joy. Yan si Joy. Nara. Ang cellphone. Grabe. So yun mga hunters. Parang nagkuhan sa'yo nagtulak. Slide siya dito. Slide lang. Di pa kami nakarating sa location mga hunters. Muntik na madisgrasya si Vance 37. Yung ano kasi mga hunter, maamog na eh. So pag hindi masyadong makapit yung sapatos mo, yun talaga yung mangyayari, may slide ka talaga. Okay lang Vance? Sige. Bag mo, bukas. Yun. Ako ay naawa at kinabahan dahil sa harap ko talaga ang kasama namin si Vance ay natumba. At nang aking siyang pinumusta, nalaman ko dito na ang tripod niya ay nasira na pala. Yan. Woo! Muna tong shortcut. Mas maayo kani atong giuna nga location. Kung maglalakad ka sa doon sa may sapa na para may tao makatingin sa kwan. Nakatingin? Ano? Tayo dyan. Okay yun. Baka na naman tayo eh. Parang naglulubat na yung type ng mga hunter. At ito pa ang dagdag problema namin na hinaharap nang dahil sa yung shortcut daw ay hindi na madaanan ng dahil sa pagyumudit. Ay ito ay merong
malaking puno na natumba. Kaya hindi na ito pwedeng madaanan. Na ang shortcut na kuan na kus bagyo ba. Oo. So asa man tagi? Ato na ito magagtubos. Pero kuan na to sa ito abot mo sa pa hantin na gid yung kuan. Okay. Kuan dito ba. At sa mga parteng ito mga ka-hunters, napahinto si Bro J, Ghost Hunter at si Ka-Hunter Roy nang dahil meron daw silang nakita sa malayo. May nakita sila. Ito na kaya ang sinasabi nilang aswang na madalas nakikita daw sa bukirin dito sa Ano daw? Guadalupe. Ano yan? Pusa ba? Laking pusa. Basta sinabi ng, di ba? Hindi na. Maraming Yun. Nakita nyo ba mga ka-hunters? Yan o. Asa sa? Mga ka-hunters, pagmasdan ninyong mabuti. Yang nasa gitna ng pulang bilog na yan na ba siguro yung sinasabi nilang aswang na sumusunod lang sa amin? At dito na tumaas ang aming tensyon. At kahit hindi namin iniisip o sinasaisip ang takot, ngunit parang kaming nilalamon ito. Sa taas ba na taubos? Ingon ako ni. Nga? Kana sunod. Oh, mo ingon ako ni. Bigla ko tuloy naalala ang sinasabi ni Vance kanina pa na meron daw parang sumusunod. Nakita daw sila na aswang daw. Tingnan nyo, si Ka-Hunter. So, hindi maki-question na sa bundok tayo. Marami kasing nagsasabi dito mga ka-hunters, pag ikaw ay naglakad daw dito ng ating gabi, ay meron daw talagang nagpapakita ng mga aswang yung sinasabi nila. O merong sumusunod sa iyo at pinagmamasdan ka lang sa malayo. Kanina pa yung sunod. Yung dito na tayo sa mataas. Oo. Sabi ko sa iyo nga una ko sa iyo. May sumusunod sa iyo. Parang katunga yun. mata bro. Merong parang matang umiilaw sa malayo na nakatitig lang sa amin. Kanina pa yun nararamdaman ni Vance 37 Ghost Adventure na may sumusunod daw sa kanya. Sabi niya sa akin na siya daw yung mauna. At saka so yun. Yun na nga, parang may sumusunod daw sa amin. Kasi itong lugar daw dito mga ka-hunters, hindi lang mga multo ang meron. Meron din ditong mga, meron din ditong mga aswang daw, sabi nila. Magasta Bisaya na daw gibugno dire. Meron na daw dito na nag-enkwentro na yung mga aswang na yun. Ayan. Dito tayo sa bahay ni Joy. May tubig ka dyan, Joy? May inom? Okay. So, yun. Stay put muna tayo. Pumuna tayo. Inom tayo ng tubig. Yan. Malayo-layo ng nilakaran namin, mga ka-hunters. Ano? Wala nang kuryente dito. Yan, ang lalaki ng mga pawis, oh. Oh, si Bro J, oh. Bro J, ano to? Dagan ang Medalyon. Oh, protection yan. protection niya. Sa mga Sa mga elemento. elemento. Sa mga elemento. Nandun bro, oh. Tignan nyo. Parang ganyan din yun, ba? Ibang boses eh. Ibang boses yan eh. Ano to? Ano tawag dito? Ano?
Ano pangalan nito? Ano pangalan ani bro? Milo. So yan. Yan, parang raccoon. Kumakain ng. So, inom muna tayo ng tubig, no? Oh, okay. Inom tayo ng tubig. Tara, kini. So, yun eh. Pure mineral water. Yan. Pure mineral water. Tikman na rin. Sarap. Yung tubod sa ano? Tubod ng tubod dito. Inom tayo. Woo! Murarag na balik probinsya, no? Mga ka-hunters, abangan ang susunod na kabanata ng ating eksplorasyon na ito. Papunta na doon sa bahay na tinatawag nilang haunted house sa gitna ng kagubatan. Pakaabangan ang part 2 nito mga ka-hunters at walang kukurap dahil magbabalik pa ang Cebu Ghost Hunters PH. Ikaw ba ay may nararamdaman na kakaiba sa bahay mo? At sa tingin mo, ito ba ay multo, maligno, o masamang espiritu? Nandito lang kami. Pwedeng tumulong.